Natalia POV. Anak, masyado ka yatang nagpapakapagod sa pag-aalaga ng bata. Bakit nga pala magkasama kayo ni Mateo? Nagkabalikan na ba kayo? Ani nanay habang pinupunasan ang katawan ko ng basang tuwalya. Hindi po kami nay, saka anak po pala niya ang inaalagaan ko, kaya kami magkasama. Bumagal ang bigkas ko, sa salitang binanggit ko. Hindi pa kami. Wala pang closure na nagkabalikan na kami, ngunit naibigay ko na kaagad ang aking sarili ng ilang beses. Anak ni Mateo ang inaalagaan mo. May anak na si Mateo. Kung ganon, ay nag-asawa na pala ang batang iyon. Tila gulat na sambit ni nanay. Oo, nay. Nag-asawa na, malungkot na sambit ko. Lumungkot din ang mukha ni nanay, at hinaplos ang pisngi ko. Alam ko kung ano ang nararamdaman mo anak, patawarin mo sana si nanay, dahil kung hindi dahil sa akin, hindi kayo magkakahiwalay, ani nanay na para bang nanlambot sa kanyang nalaman. Ano ka ba nay, huwag mo nang sisihin ang sarili mo. Okay na po ako, matagal na po iyon, marahan akong ngumiti, pero kahit anong sabihin ko sa sarili ko, na nakamove on na ako, ay tutol pa rin talaga ang puso ko. Anak, kilala kita. Alam ko kung gaano mo minahal si Mateo, pero papayuhan lang kita, ha? Huwag ka sanang magpapadala sa tukso. Ito ay paalala ko lang sa iyo bilang inay mo, at para na rin sa ikabubuti mo. Sinserong payo ni nanay. Natigilan ako, at napatitig sa kisame ng bahay namin. Hindi na ako nakasagot kay nanay, dahil huli na. Nagawa ko na. Pumatol na ako, kahit wala namang kasiguraduhan ang pagbibigay ko ng sarili rito. Ano nga kaya ang mangyayari, pagkatapos nito? Ganun pa rin kaya ang magiging trato ni Mateo sa akin. Paano kung biglang dumating ang asawa niya? Ngayon pa lang, ay gulong-gulo na ang isip ko, sa gulong pinasok ko. Naging maayos ang pakiramdam ko kinabukasan, ngunit hindi ko naman alam, kung paano ko kontaken si Mateo, dahil wala naman akong contact talaga sa kanya, kaya si Diego na lang ang tinawagan ko, para sabihin kina Manang Chris Anta, na nagkasakit ako, kaya hindi agad ako nakabalik ngayong umaga. Agad namang nag-alala sa akin si Diego, tinanong kaagad ako, kung kumusta na ang pakiramdam ko. Napaka-maalalahanin talaga niya. Kung natuturuan lang talaga ang puso, ay si Diego na lang ang mahalin ko, ay ginawa ko na, kaso matagal nang si Mateo ang nagmamay-ari nitong puso ko, kahit noon pa man. Anak, heto, humigop ka ng sabaw ng tinulang manok, para bumalik na ng tuluyan ang lakas mo. Aalis lang ako saglit, at may bibilhin ako sa bayan, para may madala kang pasalubong, pagbalik mo doon sa Maynila. Salamat nay, pero hindi mo naman na kailangang mamili, nang pwede kong ipasalubong. Ano ka ba, mas okay nang meron kang dala. Kung hindi mo man ito maipamigay, ay pwede mong kainin sa tuwing nagugutom. Sige po nay, kayo pong bahala. Umalis na rin agad si nanay, para daw makabalik din siya kaagad. Naiwan akong mag-isa dito sa bahay. Na-miss ko rin itong bahay namin. Halos 1 buwan din akong hindi nakauwi, simula nung makauwi ako galing Singapore. Kumusta na kaya ang mga kaibigan kong sina Leslie, at Cherez? Matagal-tagal na rin, simula nung huli kaming nagkita. Hindi rin nagtagal, ay nakabalik na si nanay, at marami nga siyang baniling pasalubong sa bayan. Inilagay niyang lahat iyon sa eco bag. Binilhan niya rin ako ng gamot, para kapag sumama daw ulit ang pakiramdam ko, ay makainom kaagad ako. Hindi ko naman masabi kay nanay, na kaya lang naman ako nagkasakit, dahil nabigla ang katawan ko, sa ginawa namin ni Mateo. Nagigilty nga ako ng sobra, dahil sa pagsisinungaling ko sa kanya. Kinahapunan, ay nakaramdam ako ng saya, dahil may dumating na kotse. Akala ko ay sasanduan na ako ni Mateo, pero tila ba naglaho ang ngiti ko, nang makita kong si Diego ang bumaba mula sa sasakyan. Pagkababa nito, ay nagmamadaling lumapit sa akin, pero binati muna nito si nanay, at nagbigay galang muna. Magandang hapon po, Nay Lucila. Magandang hapon din sa'yo Diego, balik na bati naman ni nanay rito. Ikaw Natalia, kumusta na ang pakiramdam mo? Sigurado ka bang kaya mo nang magtrabaho? Naniniguradong tanong pa sa akin ni Diego. Oo naman. Malakas na ako, saka, pagbabantay lang naman ng bata ang ginagawa ko sa mansion.
Inalagaan ako ni nanay maghapon, at magdamag, kaya kinaumagahan ay gumaling na kaagad ako, kwento ko kay Diego. Mabuti naman kung ganon. Sabi kasi sayo, sumabay ka na sa akin, kaso itong si Mateo, masyadong mahigpit. Ayan tuloy. Nagkasakit ka pa. Hayaan mo na yon, ang mahalaga ngayon, okay na ako. Pilit ang ngiti na iginawad ko. Siguro nga, kung pumayag lang itong si Mateo, nasabay na lang kami ni Diego na umuwi, siguradong virgin pa ako ngayon. Haze, ano ba itong iniisip ko? Siya, pumasok ka na muna Diego, at maghapunan na muna kayo bago umalis. Niaya ni nanay, at pumasok na sa loob ng bahay. Sige po, Nay Lucila. Tugon ni Diego, habang nakasunod ng tingin kay nanay. Iginiya na rin ako nito papasok. Pinaupo na ako sa hapagkainan, at tinulungan pa niya si nanay na maghain. Diego, ang nanay mo pala. Hindi ko pa siya nakikita. Gusto ko sanang kumustahin, tanong ko kay Diego, habang kumakain kami, ng niluto ni nanay na kalderetang baboy. Wala siya dyan sa bahay ngayon. Nagbakasyon doon sa kapatid niya sa Pampanga. Pero babalik din siya sa susunod na linggo, ani Diego. Ay oo, anak, nagpaalam iyon sa akin, nung nakaraang araw. Pakikisali naman ni nanay. Ganun po ba? Sayang naman. Baka sa susunod na uwi ko na madalaw si nanay madalaw. Malaki rin kasi ang utang na loob ko, sa nanay ni Diego, dahil sila ang tumulong sa akin, para maalagaan si nanay, habang wala ako. Pagkatapos naming kumain ng hapunan, ay inilagay na ni Diego sa compartment ang gamit ko, pati na rin ang pinamili ni nanay sa bayan kanina. Pagkatapos, ay nagpaalam na rin kami kay nanay. Sige na, mag-iingat kayo sa daan. Huwag niyong kakalimutan, na tawagan ako pagkarating niyo sa roon sa mansion. Opo, Nay. Yamakap ako kay nanay, at humalik sa pisngi nito, bago ako ihatid sa loob ng sasakyan. Bye, Nay. Susubukan ko po ulit umuwi sa susunod na buwan. Kumakaway sa amin si nanay, habang papalayo na kami sa kanya, at nang tuluyan nang mawala siya sa paningin ko, ay doon na ako napabuntong hininga. Kung pwede lang, na hindi ko iwanan si nanay, ay ginawa ko na. Siguro kapag naging okay na si Rafael, at hindi na siya nanti-trip ng ibang yaya, pwede na siguro akong umalis, sa mansion ni Mateo. Ilang oras din ang naging biyahe namin, dahil walang traffic, ay mabilis lang din ang naging biyahe namin, nang nakarating kami sa mansion, ay alas 8 na ng gabi. Si Diego na ang nagbitbit ng mga dala ko, pati na bag ko. Ayaw niyang pagbuhatin ako, dahil mabigat daw, at baka mabinat ako, dahil nga galing daw ako sa sakit. Hinayaan ko naman siya sa gusto niya, total ay hindi naman ako mananalo sa kanya. Nakangiti akong pumasok sa loob ng mansion. Nasa sari-sariling kwarto, na rin siguro ang iba pang maids, pero si Manang Chris Anta, at Belinda, ay naririto, at talaga yatang hinintay ako. Niyakap nila ako, na para bang sobra nila akong na-miss, samantalang 2 days lang naman, akong nawala rito sa mansion. Kumusta ka, Natalia? Okay na ba ang pakiramdam mo? Si Manang, nahalata sa boses ang pag-aalala, kahit na sinabi ko sa tawag, na okay na ako, at magaling na. Opo, Manang. Maayos na po ang pakiramdam ko. Si Rafael po pala. Nasaan? Tanong ko kay Manang, pero si Belinda na ang sumagot. Nasa kwarto na niya ate. Natutulog na, nakangiting sabi ni Belinda. Mabuti naman kung ganon. May pasalubong nga pala ako sa inyo, heto o. Sabay abot ko ng mga pinamili ni nanay kanina. Kayo na rin po ang baalang magbigay ng iba, sa mga ibang maids. Wow! Ang dami ate. Salamat dito. Sige, ako na ang baalang mamigay nito. Tuwang-tuwa na sabi ni Belinda. O siya, sige na Natalia. Magpahinga ka na. Alam kong pagod ka rin sa biyahe mo. At para makabawi ka rin ng lakas. Sige po, si Diego na rin ang nag-akyat ng gamit ko sa silid ko. Pagkababa nito sa hagdan, ay kasunod nitong bumaba si Mateo. Pagkakita ko dito, ay nginitian ko ito, pero naglaho ang ngiti ko, nang nilumpasan lang ako ni Mateo, at hindi ako pinansin. Anong nangyari dun? Manang, aalis muna ako. Pakibantayan ng mabuti si Rafael. Anito na kay Manang Chris Anta nakatingin. Mateo, mahinang tawag ko rito.
Alam kong narinig niya ako, pero dinaanan lang ako ng mga mata nito, at hindi man lang ako binigyan ng pansin. 00, senyor ito. Huwag kayong mag-alala. Naririto naman na si Natalia, may mag-aalaga na ulit kay Rafael. Ani Manang, nasalaitan ang tingin sa amin ni Mateo. Sige Manang. I need to go. I-lock nyo ng maayos itong pinto. Hindi ako uuwi ngayon, Anito, at diretso na palabas ng pinto, nang hindi man lang ako sinulyapan ng tingin. Pagkatapos ng lahat, bigla na lang akong naging hangin sa kanyang paningin. Anong oras na? Pero heto ako, at hindi pa rin nakakatulog, dahil sa inasal ni Mateo sa akin kanina. Why he is ignoring me, liar? Pinasakay niya lang ba ako, sa mabulaklak niyang dila, para makuha ako? Pabalibaliktad ako dito sa kama. Kulang na lang, ay libutin ko ang buong higaan ko, dahil hindi talaga ako mapakali, sa kakaisip kung bakit ni Mateo, ginawa sa akin ang bagay na yon. Gusto ko siyang makausap, pero paano ko gagawin yon, gayong nagsabi siya nang hindi siya uuwi. At kanino siya uuwi? Mapapraning yata ako, sa sobrang pag-iisip. I hate him, for doing this to me. Nakatulugan ko na ang pag-iisip, sa walang niyang ex ko na yon, 1 oras pa lang yata akong nakakatulog, nang makarinig ko ng mahihinang katok. Pagtingin ko sa maliit kong orasan, ay 3:00 pa lang ng madaling araw. Sino naman kaya ito? Antok na antok pa ako, naisip kong baka si Rafael ang kumakatok, kaya napilitan akong tumayo, at binuksan ko na ang pinto, pero nanlaki ang mga mata ko, nang si Mateo ang mabungaran ko. Halatang lasing, dahil amoy alak ito, at namumungay pa ang mga mata. Anong ginagawa mo rito? Pagalit na tanong ko, sabay halukip-kip. Pero sa halip na sagutin ako, ay itinula pa ako ni Mateo paloob ng kwarto, at mabilis niyang isinarado ang pinto. Narinig ko pa na inilock niya iyon, kaya agad kong tiningnan ng masama si Mateo. At ang gago, nakangisi pa. Ano ba? Umalis ka nga rito sa kwarto ko. Matapos mo akong hindi pansinin kanina, tapos ngayon basta-basta ka na lang papasok dito. Maktol ko pa. Ipinaramdam ko talagang masama ang loob ko sa kanya. Aba, matapos niyang makuha ang pinakaiingatan kong virginity, babulay-walay niya lang ako. Ang kapal din naman talaga ng mukha, ng lalaking ito, at may lakas pa ng apog, na pasukin ako dito sa kwartong ito. Bakit kailangang si Diego pa ang kontaken mo, kung pwede namang ako? So, ayun naman pala ang dahilan. Bakit? Nagbigay ka ba ng numero, kung saan kita pwedeng kontaken? Wala naman diba? Akala niya magpapatalo ako sa kanya. Hindi no. Nakontak mo nga si Diego, sa pamamagitan ng telepono dito sa mansion, tapos ako hindi. Para kaming mag-asawang nagtatalo, sa kapirasong karne. Anong gusto mo? Hanapin kita kina Manang Chris Anta, o kung sino mang maids na makausap ko, edi nagtaka ang mga yon, kung bakit ikaw ang hahanapin ko, gayong yaya lang naman ako ng anak mo. Natigilan naman ito, at tila napaisip sa sinabi ko. Basta. Kung ayaw may dahilan, kung gusto mo maraming paraan. Talagang hindi si Mateo nagpapatalo sa akin. Ewan ko sayo. Bahala ka na, kung anong gusto mong isipin. Matutulog na ako. Sabay talikod ko sa kanya. Wala nang pupuntahan itong usapang ito. Mapupuyat pa ako. Siguro, si Diego ang bagong mahal mo, no? Rinig kong sabi ni Mateo, kaya otomatikong napaharap ako. Ano? Aminin mo, si Diego ba? Alam mo, Mateo, lasing ka lang. Magpahinga ka, at matulog. Bukas na tayo mag-usap. Tuluyan ko na siyang tinalikuran, at nagtungo na ako sa kama, para mahiga. Pero bigla niyang hinila ang braso ko, at hinawakan ang 2 kamay ko patalikod, bago niya ako idinikit sa pader paarap. Nakadikit tuloy ang mukha ko sa pader. Ano ba, Mateo? Bitawan mo nga ako. Nasasaktan ako. Reklamo ko pa sa kanya. Wala kang ibang mamahalin, kundi ako lang, Natalia, naiintindihan mo ba? Naramdaman ko na lang, na iniangat ni Mateo ang aking buhok, at hinahagod na ng lobby niya, ang aking batok, na labis na nakapagpataas ng aking balahibo. Tila ba nalalasing ako sa ginagawa niya, na parang gusto ko na lang ipikit ang aking mga mata, para damhin ang bawat halik niya sa batok ko. Down to my spine. I want to refuse.
Galit ako sa kanya, pero heto ako. Isang halik lang niya ay ibigay na kaagad ako. Akin ka lang Natalia. Matagal akong nangulila sa'yo. Matagal akong nagdusa, at nagtiis, nang dahil sa ginawa mong pag-iwan sa akin, kaya ngayon, hinding-hindi ka na makakawala sa akin. Gigil na sabi ni Mateo. Nakaharap pa rin ako sa pader, habang iniipit ako ng malapad na katawan ni Mateo. Hanggang sa dahan-dahan na niya akong pinaharap sa kanya, kaya ngayon, ay amoy na amoy ko na ang hininga niyang pinagsamang alak, at amoy ng menthol. Teka, ano na naman bang ginagawa mo? Pilit niyang itinataas ang pantulog na suot ko, dahil nakabestido lang ako ngayon. Bakit? Ngayon ka pa ba aayaw? Ayaw ko nga, inaantok pa ako. Saka ayaw kong makipagtalik sa lasing. Protesta ko pa. What? Nakainom lang ako, pero hindi ako lasing. Kahit na, ayaw ko pa sa amoy alak. Really? Ha? Aniya, at ngumisi pa sa akin. Lumayo ng konti si Mateo sa sakin, at hinubad ang damit niyang suot. Napalunok ako. Ayan na naman si Mateo, sa pagpapakita ng katawan niya. Ayaw mo talaga? Tanong pa ni Mateo, habang ang sinturon naman ang tinatanggal niya. 0-0. Ayoko. Humalukip-kap ako, at nag-iwas ng tingin, dahil zipper na ni Mateo ang tinatanggal niya. Ayan na. Ayaw mong tingnan, pero nakamulat ang isang mata mo. Ano? Hindi Nakapikit talaga ako, tanggi ko, habang nakatikip ang isang kamay, sa isang mata ko. Really, babe? Shucks. Unti-unti na si Mateo na lumalapit. Hep, huwag kang lalapit. Pidgel ko, habang nakaharang ang mga kamay ko. Kanino ka ba takot? Sa akin, o dito? Aniya sabay turo sa. OMG. Ang laki talaga ng cobra niya. Ano ba? Itago mo na yan. Walang mangyayari sa atin ngayong gabi. Naglakad ako palayo sa kanya, pero ayaw niya talagang papihil. Hangang tumakbo na ako, papunta sa kabilang kama ko. Madaling araw na, pero heto si Mateo, at gusto pang makipaglaro. Natalia, please, tingnan mo, naka-ready na ito. Wala akong pake dyan sa ano mo, basta. Ayaw ko. Gusto ko sa lalaki yung fresh, at mabango. Natawa naman ako, nang amuyin ni Mateo ang sarili niya, mabango naman ako, bumagal ang pagsasalita niya. Hindi kaya. Amoy alak ka, problema ba yon? E di maligo tayo. Aniya, at biglang umakyat sa kama, para lang maabyutin ako. No, Mateo. Ayoko. Malamig. Isa pa. Kakagaling ko lang sa sakit, kaya hindi ako pwedeng maligo ngayon. Sakit. Nagkasakit ka. Tila ba bigla si Mateo, na nag-alala sa akin. Oo kaya, hindi mo alam na nilanat ako, dahil bigla mo na lang akong iniwan kay nanay, angle ko sa kanya. Bakit ka naman nilanat Aber? Aba, nagtanong ka pa talaga. Paanong hindi ako lalagnatin? Hindi mo man lang ako pinagpahinga, dyan sa malaki mong alaga. Tapos ngayon, gusto na naman pumasok niyan. Kakagaling ko lang. Ganun ba? Sorry na babe. Sige na hindi ko na ipagpipilitan, pero gusto ko tabi tayo matulog. Lamang pa ni Mateo, sabay yakap sa akin. Hindi pwede. Mamaya niyan, may makakita sa atin na magkatabi, ma-issue pa ako dito sa ibang mga maids. Tanggi ko. Hindi naman talaga pwede. Buti sana kung legal na kami. Malamang magiging tampulan ako ng chismis, kapag may nakakita sa amin, na magkatabi kaming natulog, o kaya ay makita si Mateo, na nanggaling dito sa kwarto ko. Haze, lahat na lang hindi pwede, paawang sambit pa ni Mateo, pero sandali siyang humawak sa kanyang baba, na tila may malalim na iniisip, at maya-maya, ay humarap na sa akin, at biglang may sinabi. Kung mag-out of town na lang kaya tayo, tas doon tayo magpakasal sa ibang bansa. Ayan na naman si Mateo, sa mga salita niyang hindi masyadong pinag-isipan. Kasal siya, tapos gusto niyang magpakasal kami sa ibang bansa. Hindi ba pwedeng, makipag-divorce na lang siya sa asawa niya, kung talagang wala nang patutunguhan ang relasyon nila. Ito na naman ako sa pag-overthink, sa mga desisyong ginawa ko ngayon. Mateo, hindi naman yata pwede yon, dahil kasal ka pa. Narinig ko naman ang kanyang bantong hininga. Isa-isang isinuot ang saplot niya sa katawan. At sa pangalawang pagkakataon, ay tinanggihan mo na naman ako. Aniya,
at malungkot na lumabas sa loob ng aking kwarto. Sir, kain na po kayo, rinig kong alok ni Manang Crisanta kay Mateo. Hindi ko napansin, na nakababa na pala ito, dahil busy ako sa pag-aasikaso kay Rafael. Nakasuot na si Mateo ng office attire, at inaayos na lang ang manggas ng polo niya. Hindi na po, Manang. Sa labas na lang ako kakain. Nagmamadali din po ako ngayon, dahil meron pa akong ka-business meeting, sabi pa ni Mateo. Lumapit lang kay Rafael, at hinalikan ito sa noo. Sinulyapan lang niya ako, pero hindi man lang niya ako binati. Bye anak, bye daddy. Paluman na ng dalawang magtatay. Tuluyan nang lumabas ng pinto si Mateo, at hindi man lang naisip ang lingunin siya. Ayan na naman si Mateo, sa pagiging cold niya. Ako na naman ang mag-o-overthink nito. Napailing na lang ako, at ipinagpatuloy ko na ang pag-aasikaso kay Rafael. Yaya, I want to go to the mall. Ani Rafael, pagkatapos nitong kumain. Nako, Rafael, dapat kanina mo pa sinabi sa akin, nung nandito pa si daddy mo. Baka magalit na naman yon, kapag hindi tayo nagpaalam. Nag-aalangang wika ko kay Rafael. Just call my daddy na lang yaya. I'm so boring here. I want a new ambience. Yaya, anito na pinalungkot pa nga ang boses. Paano ba ito? Ayaw nga akong kausapin ng daddy niya. And I think, hindi pa kami okay, tapos ngayon ako pa ang unang tatawag. Sige, subukan nating tawagan ang daddy mo. Pero mamaya na ha. Baka kasi nasa business meeting pa yun ngayon. Yehey. Thank you, Yaya. I've learned to love you na, Yaya Natalia. Tuwang-tuwa na sambit ni Rafael, at niyakap pa ako sa aking bewang ng mahigpit. Ang bilis naman palang kunin ng loob ng batang ito, pero bakit lagi siyang iniiwan ng yaya niya? Sa una lang naman pala malupit, sa huli, mapagmahal naman pala siya. Walang anuman, baby, niyakap ko rin ito ng mahigpit. Nilagwan ko na si Rafael, at binihisan ng maayos. Pagkatapos, ay ako naman ang naligo, at nag-ayos. Naglagay rin ako ng kaunting kolorete sa mukha. Syempre, mall yun, kaya kailangan presentable ako. Yaya, are you ready na? Rinig kong tanong ni Rafael, sa tapat ng pintuan ko. Yes baby, palabas na si Yaya. Wait me there. Okay. Okay Yaya, tila ba excited na excited ang alaga ko? Sino nga ba naman ang hindi mababagot, kapag nasa loob ka lang ng bahay, at hindi nakakalabas? Syempre kahit ako, mas gusto ko rin ang magdala minsan. Paglabas ko, ay nakaposture na si Rafael. Nakasapatos na rin ito. Siya na ang kusang nagsuot, at siya na rin ang pumili ng kulay nyon. Lalong gamwapo ang alaga ko, sa polo shirt na puti, at sa maong na suot niya. At magaling din pumorma, dahil puting sapatos ang ipinartner niya. Paalis na kami, nang maalala kong hindi pa kami nakakapagpalom kay Mateo. Ha, bahala na nga, galit naman na siya, edi hayaan ko na lang, para isang galit na lang. Isa pa, ipapasyal ko lang naman ang anak niyang, naboboring na daw sa loob ng kanyang mansion. Manang Crisanta, aalis po muna kami ni Rafael. Ipapasyal ko lang po, palom ko kay Manang Crisanta, dahil ito ang nakakatanda sa mansion, at pinakamayordoma dito. Sige, Natalia, mag-iingat kayo, ha? Opo, Manang. Oo nga pala, nasaan si Diego? Hindi ko pa ito nakikita simula kanina. Ah, Manang, si Diego po pala. Kailangan po kasi namin ng driver. Tanong ko kay Manang, saan naman kaya nagpunta ang lalaking yon? Ay oo nga pala, kasama si Belinda. May binili lang saglit. Hintayin mo na lang, at maya-maya ay darating na rin ang mga yon. Ani Manang sa akin. Naghintay pa kami ng ilang minuto ni Rafael. Para hindi mainip, ay nilibang ko na lang ito sa garden. Nagduyan kami saglit, at maya-maya nga ay dumating na sina Diego, at Belinda. Diego, let's go na. Gusto daw mamasyal nitong si Rafael sa SM. O ganun ba? Sandali lang, at papalitan ko lang itong damit ko. Baka magmukha akong pulubi sa SM, kapag ito ang isinuot ko. Biro pa nito. Baliw ka talaga, bilasan mo na nga dyan, at inip na itong alaga ko. Wika ko rito, at nagmamadali na itong pumasok sa loob ng mansion, upang magbihis.
At ilang sandali lang, ay lumabas na rin ito, na posturang-postura. Teka, saan ka ba pupunta, at nakapolo ka pa? Puna ko rito. Para kasing aakyat ng ligaw ang peg eh. Ito naman, minsan lang pumorma eh, halika na kayo. Sakay na, ani Diego sa amin, at binuksan na ang pintuan ng kotse. Pagkasakay namin, ay sumakay na rin ito, at pinaandar na ang sasakyan paalis. Nasa biyahe pa lang kami, ay tuwang-tuwa na si Rafael. Mukhang bihira talaga siyang makalabas ng pamamahay nila. Ang dami na niyang kwento sa akin. Mukhang vibes na mga kami, at close naman na agad sila Diego, dahil nakikipagburwan na ito. Pagkarating namin sa SM, ay halos tumakbo na ito papasok sa loob, pagkalabas pa lang ng sasakyan. Yehey! Ang ganda dito, Yaya Natalia. Aniya, at tatalon-talon pa, habang naglalakad. Sabay naman kaming napangiti ni Diego. Pinapanood lang namin si Rafael, at sinusundan, kung saan ito magpunta. Nagmistula tuloy kaming isang masayang pamilya, na namamasyal sa mall. Doon tayo, Yaya. I want to eat ice cream. Anito, sabay turo sa food court ng ice cream, na madadaanan lang namin. Yun lang, dahil hindi kami nagpaalam sa daddy niya, ay wala siyang budget, na dala, kaya ako muna ang taya, sa lahat ng hiling ni Rafael. At nakakarami na siya ng ipinabibili. Oh my gosh! Mauubos ang ipon ko, sa sobrang tataas ng presyo ng bilihin dito. Yaya, I want to play there. Turo nito sa palaruan. Napasapaw na ako sa aking noo, dahil 500 na lang ang natitira sa sweldo ko. Ah, sige baby, nakangiwing pagpayag ko. Diego, baka naman may extra ka dyan. Bulong ko kay Diego. 1 oras ang binigay kong palugit kay Rafael, dahil alam kong magugustuhan nito ang paglalaro doon. Meron naman, bakit? Ani Diego, na nakatayo ng tuwid, habang nakahalukip-kip, at nakatanaw sa naglalarong si Rafael. Pahiram muna ako ng 1,000. Alam ko pagkatapos niyang maglaro, pagkain naman ang hihingin niya, wika ko kay Diego. Hindi naman ako nakadalawang sabi rito, dahil agad niyang kinuha ang wallet niya sa kanyang bulsa, at humugot ng 2,000, at ibinigay sa akin. Sabi ko 1,000 lang eh, bakit 2 ang ibinigay mo? Para hindi ka kulangin, baliwalang sabi pa nito. Aba, yayamanan na ang best friend ko, biro ko pa sa kanya. Maliit na bagay lang yan. Basta para sa'yo, Natalia. Lahat ibibigay ko. Sus, ang cheesy mo masyado, at saka hindi ito bigay. Babayaran ko rin ito pag sweldo ko. Nagkibit balikat lang si Diego sa akin. Tama nga ang hula ko, dahil pagkatapos maglaro ni Rafael, ay nag-aya na agad kumain, at doon pa talaga kami dinala, favorite daw niyang restaurant. Susme, mahihilo yata ako sa mga presyo ng pagkain. Kulang na kulang ang dala kong pera. Baby Rafael, baka naman pwedeng, sasabihin ko sana, na sa mas mababang halaga na lang kami kumain, pero tumakbo na si Rafael, paloob ng restaurant. Paktay ako neto. Tiningnan ko naman si Diego, at nginisyan lang ako ng makong. Inirapan ko naman siya, bago ako sumunod kay Rafael, na nagtututuro na ng mga pagkain. OMG, 10,000 na. Ano bang in-order ng batang ito? Crispy pata, half lechon, lechong kawali. Nais kong lumunin na lang ako ng lupa. Saan ako kukuha ng ibabayad ko rito? Isinerve na nga ang pagkain sa amin. Sina Diego at Rafael, ay ang sarap na ng mga kain, pero ako heto, at nakatulala lang sa kanila, at pinagpapawisan. Mukhang magiging dishwasher ako, for today's video. Yaya, why are you not eating? Are you not hungry? Tanong pa sa akin ni Rafael. Sige lang baby, enjoy your food, kinakabahang sabi ko kay Rafael. Are you afraid of the bill, Yaya? Ha, ako, takot sa bayarin. Hindi, sige lang, kumain ka na ng kumain, at mamaya, uuwi na tayo. Nakangiting sabi ko kay Rafael. Ngiting pilit, Yaya, don't worry about the bill. Daddy owned this place, that's why, I don't have to pay, for everything I buy and eat. They know who I am. Napanganga na lang ako, sa sinabi ni Rafael. Ganito kay Amon si Mateo. Kung ganon,
Bakit tinatanggap ng mga sales lady ang ibinabayad ko? Naisahan nila ako doon. Pagkatapos naming kumain, ay bumili lang kami ng pasalubong, kumuha lang pala si Rafael, at umuwi na rin kami. Oh, heto na pala sila Senyor Ito Mateo, nakauwi na. Gusto nyo bang kausapin si Natalia? Ani Manang. Medyo kinabahan ako, sa sinabi ni Manang, pagkarating namin. Mukhang nalaman na ni Mateo, na ipinasyal ko ang anak niya, nang walang palam. Magagalit kaya siya sa akin. Sisigawan ako, o palalayasin na, at tatanggalan na ng trabaho. Natalia, kakausapin ka daw ni Senyor Ito, sabay abot sa akin ni Manang ng telepono. Agad ko namang tinanggap iyon, pero sa loob-loob ko, ay kinakabahan talaga ako. Hello. Nag-aalangan kong sagot. Alam mo naman siguro, kung ano ang kasalanan mo, di ba? 00. Isa-isahin mo. Kailangan pa ba yon? Oo. He sounds angry na. Okay. I'm sorry na. Ipinasyal ko lang naman si Rafael. Alam mo ba kung bakit, hindi pwedeng mamasyal si Rafael, nang walang pahintulot ko sa mall? Bakit? Tanong ko, habang nakakagat sa aking ibabang lobby. Dahil nalulugi ang mga nagtitinda doon, dahil hindi nila sinisingil ang anak ko. So, kung alam ko, I can give you the pocket money for him. At totoo naman ang sinabi ni Mateo, kaya hindi sinasadyang, napapakagat na ako sa aking kuko sa hintuturo. I'm sorry, sambit ko ulit. Hindi ko alam, kung bakit panay ang sorry ko sa kanya, gayong pwede naman niyang bayaran, ang mga stall sa mall, na kinuhanan ni Rafael. Pero bayad ko naman na ang iba doon. Hindi ako tumatanggap ng sorry. Kung ang lahat, ay nadadala sa sorry, tingin mo, bakit may mga pulis, at abogado pa sa Pilipinas? Grabe ka naman. Para yun lang, ang hirap mong magpatawad. Mahirap talagang kunin ang kapatawaran ko. Kaya kung gusto mong patawarin kita, puntahan mo ako sa kondo ko. Exactly 9 na in the evening. No buts. Bye. Hoy, Mateo. Magpo-proteste pa sana ako, pero pinatay na ni Mateo ang tawag, at tanging totot na lang ang naririnig ko. At dito na po nagtatapos ang ika-6 na kabanata ng ating kwento. At sanay muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.